Hello guys! Good day! Welcome sa ating bagong Crossfire Legends content. Ako nga po pala ang inyong Coach South. So sa video natin na ito, tatalakayin natin ang meta ngayong March 2026 rank season 2 ng Crossfire Legends. So halos 3 days or exact 3 days din akong walang content guys. So ang dami nang natambak na PM sa page ko. So, and dahil nag-weekend vacation din ako with my girlfriend. So, after weekend vacation, eto na, balik sa pagko-content ulit, Monday na Monday. Umpisahan natin sa tier list ng meta ngayon ni CFL. Maraming nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ang magandang gamitin ngayong season. Kung ano ba ang number 1 meta ngayon, kung ano daw ba ang pinaka-OP na baril ngayong season, no? Kung ano daw ba ang mga baril na hindi ganon ka-effective daw ngayong season. So, iisa-isahin natin yan guys. Dito, kung mapapansin ninyo, sa ibaba ng mga litratong to, merong mga pictures ng mga baril. Kung mapapansin nyo rin, hindi po kumpleto yan. Ang ibig po dun sabihin guys, kapag wala po kayo ditong barrel na nakikita, kunwari yung G360, wag nyo nang hanapin guys. Ibig sabihin nun, hindi talaga siya pasok sa meta natin ngayon guys. Actually, parang nasa D tier yon, G360 at saka ng Ster-Og, wag nyo nang i-expect. No? Wag nang hanapin yung wala. Okay, wag nang hanapin yung wala dito sa list natin, no. Pinasok lang natin dito yung mga barrel na may potential and yung mga meta talaga. No, okay? Yung sinasabi kong may mga potential, yung pwedeng gamitin pero not that effective talaga. No, may potential pero mahirap gamitin or something, balance yung barrel or meta yung barrel or yung pinaka meta, no, yung pinaka OP na barrel. Yun lang yung sinama ko rito, guys. So, game, umpisahan na natin ngayon dito sa QBZ na jewelry, itong kulay pink. Yan, itong lumilipad-lipad na to. Ito ay C tier lang po, guys. Coach, bakit C tier lang yung QBZ? Ginagamit ko yan, maganda rin yan po. Guys, ang paliwanag ko dyan, no? Maikling paliwanag lang po yan, guys. Ang QBZ jewelry po ay mas mahirap i-control ang recoil kahit burst stop man yan or spray, no? Sobrang layo ng agwat niya compare sa ibang barrel na nandito sa list natin. Kung i-compare nyo yan sa M4A1 or AK-47, no? Alam nyo naman yan, guys. Gumagamit din naman siguro kayo ng QBZ na jewelry, guys. Alam nyo pinagkaiba nito. So, marami rin naman mag-a-approve sa akin. Marami rin namang okay sa ano ko na to. No, okay? So, yun lang. Wala nang mahabang paliwanagan dito sa barrel na to. C tier, okay. May potential. Sabihin natin may potential konti. Pero hindi siya ganoon ka-effective talaga. No. Unlike naman sa G360 or Ster-Og na mechanical era, syempre, mas mahirap gamitin yun. Compare dito, basta ayun. Okay? So, next is itong SKS. Itong kulay green, yung may ahas na to. Para sa akin ay A tier siya. Ibig sabihin, ang A tier po natin ang pinaka-balance sa lahat guys dito. Balance po, hindi siya sobrang OP, hindi rin naman siya sobrang ligwak. No, okay. SKS guys na kulay green. Depende po ito sa gumagamit. Kung sobrang galing niyong gumamit, potential na maging S tier to. Pero kung mga katulad ko lang ng mga casual gaming lang, ganito ganyan, or something, mga ano lang, no? A tier lang siya guys. Depende po yan sa paggamit kasi may mga times na sobrang OP niya in short range. May mga times din na actually depende sa mapa kasi guys. And ang isa pang cons dito sa SKS na to, kapag ka fina-fast stop natin tong baril na to,
kung mapapansin ninyo, umaangat po yung crosshair niya. So, kailangan din talaga ng may control sa pag-fast stop dito. No? Yun, hindi naman siya ganun ka-OP, hindi siya ganun kababa, like, unlike dito sa QBZ, no? Madali rin naman siyang i-control, no? Tamang pag-control lang, hindi sobra, hindi kulang, sakto lang dapat, no? So, A-tier, balance na barrel, okay? So, next is itong AK-47 na tournament, itong tournament na ito. Siya po ay nasa A-tier din po, kasama po ni SKS. Yung AK-47 na po, pwede po itong maging S-tier kung batak po kayo mag-AK. Isa po ito sa mga pinakamagandang AK ngayong season, no? kasama siya ng actually mas above pa siya kaysa dito sa AK-47 na dinosaur. Actually mas above pa siya ron ng konti, kasi itong AK-47 tong na tournament, mayroon siyang something spray aim something assist na medyo mas makapit yung aim assist niya. Hindi ko alam kung yun ba yung nasa perks niya, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Itong AK-47 na subukan ko to, tsaka yung M4A1 na tournament, guys, kung meron kayong dalawang baril na yun, sobrang swerte ninyo, dahil may mga pro players po sa CFML sa China na gumagamit din nito. No, hindi lang po sila gumagamit ng Nobel Gold, hindi lang din po sila gumagamit ng mga legend na barrel. Gumagamit din po sila ng mga gantong klaseng barrel na AK-47 tournament, guys. Sobrang dali niyang i-control, sobrang dali niyang i-fast stop, sobrang smooth lang pag fast stop niya, hindi siya maalog, no? And may medyo malagkit din ang aim assist niya. So sobrang swerte nyo, guys. Hindi rin naman siya ganoon ka-OP talaga. No, na sobrang OP na parang nasa S+ tier na siya, no? Na kasama ng ibang ipapaliwanag ko pa na barrel later on. So ayun, balance siya na barrel, guys. And next is AK-47 Titanium Beast. Ito yata yung Titanium Beast. Ito lumulutang. Is nasa A-tier din po siya. A-tier, same din sa AK-47 tournament and other AK-47 na meron natin sa atin dito. Balance din siya, guys. No, hindi siya sobrang OP, hindi siya hindi siya yung sobrang baba na sabihin natin low quality na Okay, so balance din siya. Next is AK-47 Spring. One of the bago na ngayong season ni release, reward level 100 battle pass. Fast firing rate, yes. Hindi siya ganoon kahirap i-control kapag i-spray. Hindi rin naman siya ganoon kaalog kapag i-fast stop. Balance lang din siya ng barrel, guys. Next is AK-47 Rush. Ito yung nasa bundle natin ngayon sa shop. Yung nasa 2,000 mahigit or kulang-kulang, no? Ito yon. Good thing dito sa baril na to, no? Actually, pwede siyang S tier or A tier. Actually, nasa gitna siya ng A tsaka S tier. Actually, guys, pero lagay muna natin dito siya sa A tier. Bakit? Hindi po siya ganun kadali i-spray, control, recoil control. And okay din naman siya pang long range, pang pag fast stop. Pero ang kasi dito, merong sa kanyang ibang AK-47 or ibang M4A1 na sobrang daling gamitin ni spray or burst stop. No, or ang maganda lang dito sa AK-47 Rush, bagay na bagay siya sa mga players na mahilig mag-rush. Okay? So next is itong AK-47 Dinosaur. Itong something Pterosaur. Di ko lang ano tawag dito, guys. Itong dinosaur na AK, guys. Yan yung nagta-transform. Yan, transform. So, ayan, AK-47 na yan. Balance din, no? Katulad na ibang AK din. Actually, may parang, sabihin natin may iba't iba silang personality. Yung iba't ibang variant na VIP ng AK-47 na yan. No, nasa gumagamit na yan kung anong tipo niyang recoil or sa kung anong hitsura ng barrel, no, kung anong trip niyang
kung anong trip ng pulso niya, no? Nasa ano na yan, pero hindi siya ganun ka OP, hindi naman siya ganun ka sobrang baba na sa tier natin, guys. Balance din siya, guys. And next is AK-47 Legendary Red. Guys, hindi ko masabi kung S tier o A tier. Sabihin natin nasa gitna lang din siya ng S tsaka ng A tier, guys. Dito ako nagulat sa AK-47 Legendary Red, guys. Kasi etong baril na to, ilagay na natin siya sa S tier, pero pinakadulo siya ng S tier. Okay, pinakadulo siya ng S tier. Actually, guys, kung meron kayong gantong barel, guys, kung kaya nyong kunin to sa invite friend na event, kunin ninyo. Sobrang dali i-recoil control nito, lalo na pag-spray. Pangalawa, sobrang stable niya kapag i-fast stop, hindi siya sobrang alog. Okay? And then pangatlo, sobrang gaan niya po sa pakiramdam. Hindi ko alam dahil sa movement speed niya, hindi ko alam kung ilan ang movement speed nito, no? Syempre mas mabilis ang AK-47 Rush, pero yung performance nito sa pag-spray, sa pag-fast stop, talagang na-above niya yung ibang AK-47 na nandito sa 8 tier, guys. No? Nagulat ako dito, ito yung barrel na hindi mo kailangang gumastos. Maybe gagastos ka kung magpapatulong ka sa mga nagpapaprocess, no? Katulad sa akin, na nagpaprocess lang din ako para makuha to, and then sinubukan ko tong barrel na to. Laking gulat ko, ginamit ko sa FFA and rank game. Talagang itong AK-47 ngayon ang pinaka-paborito kong gamitin, guys. AK-47 Legendary Red, guys, hindi kayo magsisisi dito pag kinuha nyo to. Okay, so AS tier. Next is AK-47 Iron Beast, ang isa sa nakatanggap ng hidden nerf. No, hindi ibig sabihin na nakatanggap siya ng hidden nerf. Buwaba na yung quality niya. Actually, balance pa rin naman talaga siya. So dito siya sa A tier natin. Balance siya, guys. Maganda pa rin naman siya pang fast stop, pang spray. Actually, Iron Beast, guys, na AK is specialized talaga siya pang spray talaga. Ayun yung na-nerf sa kanya. Di naman na-nerf siya, pero hindi siya yung sobrang nerf sa pag-spray niya. Okay? Madali pa rin naman siyang gamitin. Easy to recoil control. Hindi naman sobrang sabog ang recoil niya, no? Ganun pa rin naman siya, guys. Binalance lang talaga siya. Kasi nung last season talagang AK-47 Iron Beast and AK Beast ang nangunguna sa meta nung last season 1. No, ang daming gumagamit kahit sa ang game. Talagang merong ganung barel. Sobrang OP ng dalawang 'yon. So, binigyan ng nerf, hidden nerf, sabihin natin, naging balance na siya ngayong season. Okay, so next, itong AK-47 Anubis, isa sa pinaka-balance din na AK-47, wala nang paliwanagan. AK-47 specialized for spraying dahil sa perks niya na more stable sa pag-spray, no? Balance siya, hindi siya ganun ka-OP, guys. Hindi rin naman siya ganun ka tawag dito na sobrang baba, guys, no? Balance siya, isa sa mga balance ng AK-47 ngayon. Next is itong AK-47 Born Beast, or kung sa Crossfire PC natin is Obsidian Beast. Isa to sa, actually ito nagulat ako dito sa baril na to eh. Hindi siya sobrang OP, pero kung i-spray natin siya, parang isang diretso lang siya paangat eh. Tapos pag angat, konting galaw lang, konting recoil, no? Actually, parang AK-47 Beast ang recoil control niya. Ang isa pa sa maganda dito sa baril na to, yung pag fast stop sa kanya sobrang stable, no? Parang AK-47 Legendary Red, no? Pero compare dito sa AK-47 Legendary Red and AK-47 Born Beast, mas madaling gamitin ng AK-47 Legendary Red sa pag-spray compare dito sa Born Beast, no? Itong Born Beast naman kasi hindi naman talaga siya sobrang OP, balance lang siya, guys.
So, yun lang. AK-47 Beast. One of the balance din guys na barrel. Actually, itong 8, marami talagang balance na barrel ngayon ang ginawa si CFL. No? Ito yung 8 tier na sobrang daming balance na nasa list natin ngayon. No? Kasama tong AK-47 Beast. Considering na hindi bumababa yung damage niya, no, sa stats niya, mapa short, mid or long range, talagang 35 ang damage niya. Pero hindi siya ganoon ka-OP guys, kahit ganoon yung damage niya. No, madali siyang i-recoil control din, medyo angat siya ng konti sa recoil. Easy to fast up, no, pero ang good sa kanya, mabilis din ang movement speed niya compare sa ibang AK-47. And then yung damage niya, yun yung notable sa kanya. MK47 mechanical era, A tier din siya guys. So kung meron kayong ganitong barrel guys, ipapaliwanag ko lang kasi parang bihira lang din ang player na meron nito, kasi ito yung pinakaunang roulette na nirelease ni CFL nung season 1 pagka-release ng game. So kinuha ko to nung last season 1 pagka-release ng game, kinuha ko to kasi MK47. Ang barrel na to sobrang dali gamitin guys. Mapa-spray, mapa-fast tap or burst type, mapa-burst tap, applicable sa barril na to. Ang barril na to parang laser. Ang cons lang sa barril na to, maingay to. Mas maingay pa to sa AK-47. No? Talagang tunog lata yung neto, barril na to eh. Pero sobrang dali gamitin. No? Ang notable sa kanya, 100% ang penetration niya and easy to recoil control kasi hindi ganun sabog yung recoil niya talaga. Kung mapapansin niyo kung meron kayong ganito. Okay? So, next is M4A1, itong kulay pink na last season na invite friend na reward. Ito. A tier din. Madali din siyang gamitin. Parang Iron Beast. No? Parang Iron Beast variant lang din siya. Balance lang din siya guys. Next is Titanium Beast na M4A1. Yan. Ang pinagkaiba ng Titanium Beast guys sa ibang M4A1 is medyo kalat ng konti yung recoil niya kapag i-burst stop ninyo. No, pero ang noticeable sa kanya is yung damage niya kasi 31 din katulad sa Iron Beast. Pero yun nga, medyo sabog ng konti yung recoil niya kapag i-spray natin or i-burst stop natin. Then next is etong M4A1 Predator. One of the balance din, no? May pros and cons din siya. Ang pros niya, sobrang dali niyang i-spray, i-burst stop control. Ang cons lang niya is sobrang baba po ng damage niya guys. No, yun lang po ang cons sa kanya. Next is itong M4A1 na Fury Beast. Same lang din sa Titanium Beast. Pero ang pinagkaiba po ng Fury Beast guys na M4A1 is mas madali po siyang i-burst stop control compare dito sa Titanium Beast na M4A1 guys. No. And same lang din yung damage niya sa M4A1 Iron Beast. 31 din po ang damage niya. So masakit-sakit siya and medyo easy to control din po ang burst stop recoil niya guys. Next is itong M4A1 tournament. Itong tournament, M4A1 tournament. S tier guys. S tier. Yan. Lagyan natin sa dulo tong AK-47 Legendary Red. M4A1 na tournament. Guys, sobrang una, may klim paliwanagan lang. Isa to sa maganda gamiting M4A1 ngayon. M4A1 tournament. Easy to burst stop control. Sobrang ganda rin i-fast stop. No? And pangatlo, meron siya medyo malagkit ang aim assist niya. No, katulad ng sinabi ko, ang AK-47 and M4A1 tournament, medyo malagkit ang aim assist nila. Okay? Hindi ko alam dahil sa perks nila siguro. Yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong guys. No?
Pero isa to sa magandang gamiting barrel ngayong season. Kung meron kayo niyan, pwede nyong ispamin. Okay? Next is Emperor A1 Iron Beast. Guys, siya po ang number 1 natin dito sa S tier. No, number 1 siya sa S tier. Bakit? Guys, ito po, ang baril na to ang nakatanggap ng hidden buff ngayong season. Ito yung sinasabi ko sa last post ko. Kung meron tayong hidden nerf sa AK-47, itong Emperor A1 Iron Beast ang nagkaroon ng hidden buff. No? Last season, hindi siya ganun ka-easy, kadali i-recoil control pagka i-burst stop. Pero ngayong season, guys, nagulat ako. Walang announcement si CFL ulit tungkol sa baril na to, pero sobrang daling gamitin niya. Kahit i 1, 2, 3 burst stop ninyo, talagang parang laser ang bala niya. No, parang walang recoil. Ganun kadali gamitin ng Emperor A1 Iron Beast. Maybe dahil siguro sa marketing strategy ni CFL, alam nyo naman na merong bagong roulette ngayon na Emperor A1 Iron Beast na pang, pati yung set nito na si OP and yung Hammer Thor, no? Maybe isa to sa strategy ni CFL para mapansin ng mga players, ay, ang ganda pala gamitin ng Emperor A1 Iron Beast, bilhin ko kaya yung set nito, no? Ganun ang isip ni CFL, guys. Matalino yan, guys, matalino. Kasi meron siyang bagong roulette, guys, skin tapos yung set niya, guys, no, para maengganyo kayong kunin, no, gumastos dito sa game para sa set na to, no. Parang nagkaroon sila ng hidden buff sa baril na to para hindi mapansin ng mga players, mapansin nila ang ganda pala gamitin ng Iron Beast na to. Yun, ay kunin ko nga yung set na ito, ang ganda gamitin ng Iron Beast, no. Parang ganun yun, guys. No, ganun yung mindset, guys. Negosyo lang, guys. Business mind. Ganun lang, guys. Kung gusto mong kumita sa baril na to, ibabuff mo. Tapos magre-release ka ng skin. Tapos yung set niya, ibabuff mo. Then gagastos yung mga player. And then boom! Paldo si CFL. No, ganun. Feeling ko ganun ang ginawa nila rito. Kasi no season 1, hindi siya ganun kadali gamitin. No. So, next is Emperor A1 Rush. Pangalawa siya, guys. Sa S tier natin, guys. S tier, pangalawa siya. For my reason, sobrang dali niya ring i-recoil control kapag i-burst stop. Second, sobrang bilis ng movement speed niya. Talagang pang rush na Emperor A1. Guys, kung Emperor A1 user kayo at mahilig kayo mag-rush, itong Emperor A1 na to ang recommended ko sa inyo. No, medyo malagkit din ang aiming assist nito, guys. So, kung ako tatanungin, kunin nyo na rin yung rush bundle na nasa store natin ngayon. Kasi sobrang ganda ng dalawang baril na nandun. AK-47 and Emperor A1 Rush, hindi kayo magsisisi sa baril na yon, okay? So, next, dalawa na lang ang natitira natin barrel. Unahin muna natin ang Emperor A1 Iron Beast Nabel Gold. S tier. Yan. Guys, kung na-OP na kayo sa Emperor A1 Iron Beast, no, na normal variant na VIP nito, mas OP po ang Nabel Gold na Iron Beast Emperor A1, guys. Sobrang laki ng difference nun, guys, sa pag-recoil control, sa damage, sa critical rate, sa hitsura, guys, andito na lahat, no? Unless na lang kung merong gawing nerf dito si CFL sa Nabel Gold na to, pero parang imposible dahil sa presyo ng barrel na to, na halos 20,000 pesos. Maraming magagalit na player na kumuha ng gantong barrel kung ine-nerf nila. So, wala pa naman ako nababalitaan na nerf na Nabel Gold. Hindi ko alam sa Crossfire China kasi hindi ko rin maintindihan yung Chinese doon. Hindi ko alam kung meron ba silang ni-nerf na Nabel Gold doon, no? Pero balik tayo dito, Emperor A1 Iron Beast Nabel Gold.
one of the meta. Pinaka-OP, isa sa pinaka-OP sa lahat, no? Then, no questions asked na guys. Iron Beast Noble Gold kung meron kayo nito. Sana all. And then, last, ang M4 A1 Ranger. Guys, let's welcome ang pinaka-OP sa lahat. Ang number 1 barrel ngayong season. M4 A1 Ranger. Sobrang OP nito guys. Bakit? Pisa natin. Una, easy to burst top recoil. Sobrang dali. Parang M4 A1 Iron Beast ang recoil niya pag i-burst top. Sobrang diretso. Pangalawa, sa perks niya na fast aiming, sobrang lagkit ng aim assist nito. Okay, sobrang lagkit ng aim assist nito. Lalong-lalo na kapag kakumpleto ninyo ang set nito, yung set nito na M4A1 Ranger set. Kapag na-kumpleto nyo yung set na yon, tapos nagsama-sama sa isang bag, ma-unlock ninyo ang set attribute na mas madadagdagan ng aim speed nito, which is ibig sabihin mas malagkit po ang aim assist nito kapag kumpleto pa ang set nito. Guys, wala nang ibang mas hihigit pa sa aim assist nito, talaga sobrang lagkit. Kahit hindi na kayong mag-gyro, talagang dikit na dikit ang aim assist nito. Tapos sobrang dali pa i-burst control nito, guys. M4 A1 Ranger guys, bukod sa sobrang daling gamitin, sobrang kapit ng aim assist, sobrang lagkit. Pangatlo, mura lang siya guys compare sa Noble Gold na M4 A1 guys na Iron Beast. Price difference, kung kukunin niyo M4 A1 Iron Beast na Noble Gold, almost 20k or sabihin natin 20,000. Pero sa barrel na to, pag kukunin ninyo, 6 to 7k or 8k maximum na guys kung kukunin nyo rin yung mga skin. No? Pero kung hindi nyo kukunin yung skin, 6k lang po guys. Kumpleto niya na yung set nito. But sad to say, wala na yung roulette nito, no? Kasi natapos na last season 1. Swerte ng mga kumuha nito, tapos kinumpleto pa yung set. Guys, congrats kung meron kayong baril nito. Dahil ito ang number 1 ngayon sa meta ngayong Crossfire Legends. So, ayun lang. Ito ang final tier list natin for this March 2026 Season 2 ng rank game ni CFL. So, pagka meron pa kayong mga question, pwede kayo mag-comment sa ibaba or mag-PM sa page ko guys, Coach South CFL guys. And thank you sa pakikinig. And like my page guys, follow my page, no? Possible magkaroon tayo ng parapol next month, no, or after ng season, no, kasi next month na rin naman na yung season end. So after ng season end, after matapos yung battle pass, next battle pass na season 3, mataas ang chance na magkaroon ako ng parapol. Okay? So, follow kayo sa akin guys, like my contents guys, and also my TikTok account, Coach South CFL, i-search ninyo, follow na rin kayo doon guys. Support me guys, thank you.